Noong unang panahon, may isang pamilya na sina Tatay Enoy, Nanay Isay, at ang kaisa-isa nilang anak na si Kanyo. Si Kanyo ay malungkutin na bata, walang kalaro sapagkat malalayo ang agwat ng bawat bahay sa kanilang lugar. Kaya naman si Kanyo ay palaging mag-isa at malungkot. Ang hanap buhay ng kanyang Tatay Enoy ay pagtatanim at ang kanyang Nanay Isay naman ay tumatanggap ng mga labada. Kahit na tahimik at malungkuting bata si Kanyo, maaasahan mo naman ito sa gawaing bahay at minsan pa'y sumasama sa kanyang Tatay Enoy para magtanim. Isang araw, nagkaroon ng kasiyahan sa kanilang lugar. Dumalo ang pamilya nila Kanyo para magsaya. Nagkaroon ng mga sayawan, palaro at kantahan. Kahit sa ilang sandali ay sumaya si Kanyo ng kaunti. May mga nakausap siya panandalian na kanya rin namang mga nakilala. Ngunit kapag sumasagi sa kanyang isipan na pagkatapos ng kasiyahang iyon ay babalik na ulit sila sa kanilang tahanan at makakaramdam ulit siya ng kalungkutan. Hindi matanggap ni Kanyo na araw-araw ay ganoon na lamang ang mararamdaman niya. Gigising na makikita ang magandang tanawin sa labas ng kanilang tahanan, ngunit wala naman siyang mga kaibigan o kalaro man lang. Maraming beses sinubukan ni Kanyo na libangin ang kanyang sarili. Naglaro siya ng mga laro na pwedeng laruin ng mag-isa, katulad na lamang ng piko. Ngunit patuloy na nabigo si Kanyo. Hindi pa rin niya matanggap na palagi na lang siyang mag-isa, walang kaibigan. Dumating ang isang magandang umaga. Sa pagising ni Kanyo ay naabutan niya ang kanyang Nanay Isay na naabala sa paglalaba. Habang nakaupo si Kanyo sa isang upuan, kanyang tinignan ang bawat galaw ng kanyang inay sa paglalaba. At doon ay unti-unting nahumaling si Kanyo sa bawat bula na tumatalsik habang naglalaba ang kanyang Nanay Isay. Nagulat na lamang ang kanyang ina na nasa harapan na si Kanyo habang masayang nakatingin sa kanyang paglalaba. Umupo ang batang si Kanyo sa harap ni Nanay Isay at unti-unting dumaplis ang kanyang mga kamay sa bula at pagkatapos ito ay kanyang kinuha, inihipan at kanya nang pinaglaruan. Makikita sa bawat pagngiti ni Kanyo ang tuwa sa kanyang naging bagong libangan. Hanggang sa dumating ang isang hindi magandang hapon, noon habang abala ang mag-asawang Enoy at Isay sa kanilang pagluluto ng kanilang hapunan, hindi nakaligtaan na si Kanyo ay lumabas sa kanilang tahanan. Umalis ito para ipaalam sa ibang bata na nakilala niya sa pista noon ang bago niyang natuklasan na libangan at ito ay ang bula. Ngunit habang papunta si Kanyo sa kalayong kapitbahay, sa dala ng masamang panahon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagkaroon ng pagkulog at pagkidlat. Si Kanyo ay naglakas loob pa rin na nagpatuloy sa kanyang paglalakad kahit sa loob niya ay natatakot na siya. Patuloy pa rin ang malakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Habang tinatahak ni Kanyo ang daan sa hindi inaasahang pangyayari, si Kanyo ay nabagsakan ng puno na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga magulang, labis na pighati ang naramdaman ng mag-asawa. Sinisi nila ang kanilang sarili sapagkat hindi nila nabantayan ng maayos ang batang si Kanyo. Ilang taon ang itinagal bago ng mag-asawa natanggap ang pagkawala ni Kanyo na kanilang kaisa-isang anak. Simula noon, kapag naglalaba ang nanay ng si Isay, hindi nito maiwasan ang malungkot sa pag-alaala kay Kanyo. Sapagkat sa bawat bula na natutunaw ay alam ni Isay na natutuwa ang kanyang anak na si Kanyo. Simula nun, doon na sumibol ang bayan ng Bulacan sa storya ni Kanyo na mahilig sa bula at hango sa pangalan niyang Kanyo.